sa atin ng ating Panginoon. Lahat po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw, kapakinabangan ang nais idulot sa mga anak niya. Wala siyang nasa na mapahamak o manindig ang bawat isa. Kaya't kung tuwirang siya'y kikilalanin, tapang at lakas ng kalooban ay kakamtin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Isaias. Ito naman ang pinasasabi ni Yahweh kay Akas. Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Seol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin si Yahweh. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel. Ano man ang panukala ay mabibigo. Balakin na ninyo ang inyong maibigan, walang mangyayari. Sapagkat ang Diyos
ay sumasa amin. Kapag pinagtanto mo ang mga aral na ito, lalakas ang loob mo bilang anak ka ng Ama. Kung mayroong kang bagabag, kung may inaalala ka, kung may takot ka sa buhay, at maisip mong anak ka niya, mahal ka niya, minamahal ka, at ginagawa niya sa'yo ay mabuti at alam niya kung sino ang may sala at nagkakasala sa kanya, na sa takdang panahon ay may parusa, lalakas ang loob mo, tatapang ang loob mo sapagkat alam mo siya ang magpaparusa at hindi ikaw ang marapat magparusa. Kaya, sa tigib mong pagtitiwala, sa tigib mong paniniwala, alam mo ang lahat ng kasalanan ng tao ay may hangganan at wakas. At alam mo, hindi mo man sabihin kung sino ang nagkasala sa'yo, kung sino ang alam mong may kasalanan, alam na alam yon ng Ama mo. Kaya matibay mong paninindigan at panghahawakan ng kanyang magagawa, yamang ika'y anak niya sa lupa. Sapagkat walang nagawa ang sinuman, mabuti at masama, na di niya nalaman. Kaya't ang lahat ng sa kanya'y nagtitiwala, umaasa silang matibay sa kanyang magagawa, sapagkat ang kapangyarihan ng tao sa lupa'y may hangganan, sapagkat ang kanyang buhay ay may wakas. Kaya ikaw na nagsusumakit at nagsusumikap, tumalim at sumunod sa kanyang kabanalan, tukdin mo't gawin alang-alang sa kanyang tinanggap mo, at sa pamamagitan ng pagtupad mo, patutunayan at patototohanan naman niya kung anong igaganti sa iyo. Sapagkat dito sa lupa, dalawang uri ang namumuhay. May nabibigo at nagtatagumpay. Subalit, kung anak ka ng Ama, sa palagay mo'y bigo ka, ngunit asahan mo siya, may tagumpay ding daratal sa buhay mo. Anak ka niya, tiwala mo'y sa kanya, panaligan mong anuman ang ginagawa mo, kabutihan man ito, hindi sayang sa iyong pagkatao. Alam mong ang lahat ng nagawa mo't ginagawa mo, may ganti ang Ama sa mabuti at masama man. Kaya, ang lahat ng kabutihan mo, ipagpatuloy mo, upang ang ganti sa iyo, sa di mo namamalayan, ikaw mismo ang nakakadama, nakakaramdam, at nakakakita sa iyong sarili kung paano kanya aliwin, pagalakin sa kabila man ng iyong paninimdim. At anuman ang iyong saya at ligaya, kapag ikaw naman ay isang makasalanan na anak niya, sa di mo namamalayan kapag sinisingil ka na, hindi mo na namamalayan kung anong dusa mo sinasabi noon sa kapwa mo, dusa mo naman ngayon dahil nakamit mo na ang parusa. Kaya nga, mga mahal, masarap ang gantimpalang mabutit mainam kaysa ang pagkatapos ng lahat, saya't ligaya'y nakamit, kahuli-hulihan, kaparusahan, pagkahamak, at pagkamatay na wala ng pagkaahon sa impyerno. Mga mahal, maliwanag ang katotohanan mula sa simula, ang salita ng Ama'y walang pagkabula, tulad ng tinuran kay Akas, at napatotohanan ng lahat ng iyon sa sinambit kay Isayas na magkakaanak ng isang babae ay manganganak ng isang lalaki mula sa Espiritu na handog ng Ama. Mga minamahal ko, ganang pagkatao'y walang kakayahan na malabanan ang lahat ng tuksong dumaratal. Subalit ganang Espiritu ng Ama, kay tapang, kay lakas, para ito'y tutulan at ito'y hadlangan. Kaya't ang lahat ng sa Kanya, matigib ng galak. Sapagkat ang galak ay nasa puso, at ang nasa pusong yaon, siyang bumuhay at nagbubuhay
kaya nadarama ng mga nakakadama. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, ang paghahari ng Amay walang kamatayan, lahat ng napaghaharian niya ay makikinabang. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mahal na araw na naman, ilang araw na lamang, ginugunita ang pagpapakasakit ng tagatubos, ng manunubos. Sapagkat lumipas na ang paggunita ng pagsilang ng manunubos. Subalit, ang binaybay na pagbasa sa inyo ay kung ano ang tinuran bago pa isinilang ang manunubos. Matwid na sinambit at napapatotohanan, ang salita ng Amay di nagkakabula. Kaya kayong mga tapat at totoong nagtitiwala, manalig kayong sa inyong mga panambitan, siya ang magbibigay pawa ng gantimpala. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kapag may inaalala ka, nababahala ka, nag-iiba damdamin mo. Bilang pagkatao, nabubuhay ang takot sa iyo. Subalit kapag dumulog ka, naalala mo'y may Ama, nabubuhay ang hindi mo nawawari, na damdamin mong bakit naiba, ang mararamdaman mo'y lakas at pag-asa. Kaya sumasaya ang mga anak ng Ama, siya ang dinarama, siyang hinahanap ng puso nila. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't maliwanag na napatotohanan, ang tinuran ay naganap. Mula kay Lucas, nang ika-6 na buwan na ang pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose. Ganon ang istorya. Nakatakdang ikasal, ngunit hindi natuloy. Subalit, naipagpatuloy din at pinatupad ng Ama dahil sa salita niya na pagtugon at pagtalima ng ikakasal sa isang Maria. Mga minamahal, walang maliw, walang humpay ang paghahari ng Ama. Subalit ilan kaya ang makikinabang? Sa isang dalaga na ang pangalay Maria, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel na kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti.